sisters o niadtong mga inahan katong nangaminyo na. So katong wala pa pod maminyo, mas maayo nga advance na mo daan. Nahibalon na mo kung mabot mo ana nga punto unsay inyohang papel, unsay inyohang role kalabot ingon nga sisters, dili lang diha sa atong panimalay o pamilya kun dili ilabi na gyud sa iglesyahanong kinabuhi. Ingon sa atong igsoon 70%, no? 70% ang kagamitan sa mga sisters diha sa iglesyahanong kinabuhi o diha pod sa ato ang kinabuhi sa pamilya. Kung imo tanawon 30% lang sa mga brother. So bisan sa iglesyahanon natong kinabuhi, dako day kayo epekto, impact ang mga sisters diha sa iglesyahanong kinabuhi. Pero kini siya dili about sa administration, kundi about sa iglesyahanong kinabuhi nga ang iglesia magmakusganon, no? Mo-function nag-agad sa mga sisters diha sa iglesia. So doon natin pagtulungan sa una kung ang mga sisters dili mo-function, no? Dili sila magamit diha sa iglesyahanong kinabuhi, dako pod ni kaayo siya o kadaot pod diha sa iglesia. So kung ang mga sisters mangusok, no, manguna sa mga nagkalain-laing buluhaton diha sa iglesia, Levitical, no, dili lang Levitical tanan, kay bisan pa diay sa spirituhanon nga bahin, samahan ng pagpamisita, no, manguna sa mga meeting, dako kayong impact ang mga sisters diha sa atong iglesyahanong kinabuhi. Mga igsoon, sa panahon sa atong Ginoo, samtang wala pa siya mamatay diha sa Ebanghelyo, ang atong Ginoo nagsangyaw siya sa Ebanghelyo. Uban sa iyahang 12 ka mga apostoles. Nahibalo ba mo nga sa panahon nga ang atong Ginoo mga apostoles nag-uban, ang Ginoo nagsangyaw sa mga balita, nag-ayo sa mga masakiton, naghingiling niadtong mga gidemonyohan. Kabalo ba mo nga ang nangalagad, nangakiman usa ka grupo sa mga sisters? Praise the Lord. Ato basahon kay basi kay mo istorya po na, no? Sa Lucas kapitulo 8, ingon dire, ug wala madugay ni panaw siya gikan sa usa ka syudad ngadto sa usa. So anong panahon na ang Ginoo nagsangyaw sa Ebanghelyo ay iha sa panahon sa iyang gitawag nga earthly ministry. Adto siya syudad-syudad o ngadto sa gikan sa usa ka balangay ngadto sa usa. Sa ato pa niya buhat gikan sa mga syudad nganha sa mga balangay kabaryuhan. Dahil ingon dire nagsangyaw o nagmantala sa Ebanghelyo sa gingharian sa Dios. O nanguyog niya ang napulog duha. Sa mga napulog duha? Apostoles. So ang Ginoo mo'y nanguna gospel. Kuyog po ang iyahang mga apostoles 12. Yagingon din verse 2. Maingon man sab ang pila ka babae, no, babaeng gipang-ayo niya sa daotang mga espiritu o mga sakit. So katong mga babae nga naay mga daotang espiritu, naay mga malubha nga mga sakit, no, grabe sakit, gipang-ayo sa Ginoo. Dayon, iya ding dimension si Maria nga ginganlag Magdalena, no, nga nahinginlan og 7 ka espiritu. Okay nang kita na to dinhi. Ang mga babae gipang-ayo gikan sa mga sakit, katong naay mga daotang espiritu,
Nya gi-mention pag dire si Maria Magdalena nga gihingin lang og 7 ka saman gino dire 7 ka demonyo. Dayon sa verse 3 ingon dire og si Juana ang asawa ni Kusa nga piniyalan ni Herodes. So kini day si Juana, no? Asawa ni Kusa nga piniyalan ni Herodes. Kini si Herodes, kuan man siya, king man ni. Oh, hari di basta-basta sinaligan ni. Pero ang iyang asawa ingon dire og si Susana. No, lain na pud nga sisters. Og daghang uban pang babae. So sa ato pa, dili lang pipila, group of sisters. Then ingon dire nga nangalagad nila gikan sa ilang katigayunan. Praise the Lord. So nanaday panahon pa sa atong Ginoo. No? Katong gialagaran sa Ginoo, gi-mention man niya. Katong gipangayo sa mga sakit, katong naay mga daotang espiritu. No? So nahibalo man ta nga panahon sa sa yutanong pagpangalagad sa atong Ginoo, daghan kayong mga tao miduol niya nagalain-laing mga balakian ay gidemonyohan, yang gihinginlan dinhi si Maria 7 kabuk demonyo gihinginlan. Naay mga sakit, katong mga buta, mga bakol, mga kimay, mga amang, bisag unsa nga mga balakian, no, giayo sa Ginoo. Pero wa man gi-mention diri no nga ani nga portion nga naay mga lalaki iyang giayo. Di ba? Babae ra, pero kung imo pong basahon, dagnabi mga lalaki nga iyang daghan pong gipang-ayo. Pero dinhi sa Lucas, wala niya gi-mention katong mga lalaki nga gipang-ayo, mga babae. Nya wa po siya mag-isgot dito nga naay mga grupo sa mga lalaki nga miuban nga nangalagad sa Ginoo o sa mga apostoles, wala po niya dimension. Di ba? Gingon dire, dimension niya ang asawa ni Kusa nga piniyalan ni Herodes nga hari, di basta-basta. Gingon kag piniyalan sa hari, portahan po to. No? Naay katigayunan. Oh, naapod si Susana. Oh? Gingon dinhi. Napod yan gingon diri nga si Susana og daghan uban pang babae. Ano mo maging lalaki dito? Sa to ba ipakita ba nga ang mga sisters di ay bisan sa panahon pa sa atong Ginoo. Nanay grupo sa mga sisters nga nangalagad, no, sa Ginoo kauban sa mga apostoles unsa ilang gialagad nila nga nangalagad nila gikan sa ilang katigayunan. Sa to pa samtang naglakaw sila nag-provide mga pagkaon siguro, no, pagkaon, di ba, isgot katigayunan, mga unsa siguro diha tulganan, no, snacks nila, asa sila na di grupo sa mga sisters nga mga nangatiman. Hindi po basta-basta kaya nga asawa dito nga sinaligan ni Herodes. Nagalagad gikan sa ilang katigayunan. Sa ato pa mga igsoon dili kay bago. Then ako pong makita ini din bahina ang mga sisters mo din nanguna sa pag-alagad sa atong Ginoo kauban sa iyahang mga apostoles. Yakin sa may nakahimo ani nato ang mga sisters, no? Dili tinagsagan ni grupo sa mga sisters. Nagdigo nito gikan sa ilang katigayunan. Mga igsoon makita nato ng puntuha diha. Diba katong nakapil og mga dagkong meeting sa ubang dapit, diba atong igsoon Brad Manuel hisgutan gini nga mag-ampo kita, no, kini gimensahe ni brother
witnessly sa Manila 1953 pa. Diyan na mag-ampo ta ng Ginoo, mag-raise up, meaning 5 ka klase matang sa mga tao. Dahil kung sa maning mga tawhana, kung lang ilakbit, no? Una rin diskutan nga, pabangunon sa Ginoo, mag-ampo ta, mao ang mga magbubuhat, mga workers. Mao ni una nga pabangunon sa Ginoo. Kita nganong nasangyawan mata sa Ebanghelyo. Nganong miabot man dinhi sa Davao region ang Ebanghelyo. Nganong naluwas man ta. Nganong nakadangat ta sa pagtuo. Kinsa may gigamit sa Ginoo ang mga magbubuhat. Nga miabot sa atong mga dapit aron magsangyaw sa Ebanghelyo. Sa una di ay nining 5 atong dalhon sa pag-ampo, ingon dito mga magbubuhat. Pero sunod sa magbubuhat, ikaduha na yung klase sa mga tao nga mag-ampo ta, mga igsoon, mga negosyante. No? Mga igsoon, pabangunon sa Ginoo nga magnegosyo para sa buhat sa Ginoo. Kay dili di ay makapadayon, dili mapakusgan, dili mapadali ang buhat sa Ginoo kung walay kwarta. Klarohon din na to kay dugay panahon sa una na nadali ta anang way kwartahay. No? Munang nag-antos ta sa unang panahon. Antos ta sa una atong tiguman, penting luya. No? Sa una, watay mga sakyanan, lisod kayo, binaktasay. No? Dayon, hinay ang pag-abante. Dahil daghang magbubuhat sa unang panahon, tuwara padulong og bukid. Kay nga naman o ganhalig syudad, ay wa may ika-afford. Way iabang sa balay, way irinta, way ipamalit. Diba? Kasi naago ka sa syudad, tanan. Pati magulay ka. No? Tanan paliton. Pero ang ato kag bukid, okay ra way kwarta, mangalot na kagkamuti, no, na ay bisol, na ay karlan, magulay ra ka dito, pwede ra way kwarta. Mao nang nahitabo nato nga ang Ebanghelyo, tuwa nagsugod, tuwa dito, bukid padulong. Wala sa dagkong mga syudad. Nga naman tungod kay ang nakulang, walay napabangon ang Ginoo nga mga tao, klase sa tao nga magnegosyo. No? O gani giingon gani ni Brother Manuel, kini kay matanga sa mga tao isgutan sa 3rd John si Gayo, mga magbubuhat diay ni dili lang sa kamatuoran, kundi mga magbubuhat nga nagtagad og nagsuporta, no, sa buhat sa Ginoo sa mga magbubuhat. No, mga magbubuhat gihapon ni sila gitawag nga full-time money making. Daygon ang Ginoo. Ini atong gipakita unsa ka importante ang papel sa mga sisters. Bisan pa panahon sa atong Ginoong Hesus sa iyang earthly ministry, nagaday grupo sa mga sisters nga nangalagad gikan sa ilang katigayunan. Kaya dili lang basta-basta ning uban nga sisters din eh. Dili lang tong gipang-ayo sa sakit, dili lang tong giayo katong gipanghinginlan sa mga daotang espiritu, napay gihinginlan, dimension dito si Maria Magdalena nga gihinginlan og 7 ka demonyo. Part ni sila, grupo nga miapil ni pag-alagad og ang asawa ni Kusa nga sinaligan ni Herodes. Mga igsoon, makita ba na to? Usahay manggod, labi na sa mga minyo, focus ra kita, pamilyar yun. Diba? Ang naagi sa tungunahuna, pamilya. Unya ra nang sa Ginoo, musabot ko bitaw ng Ginoo. Diba? Unya ra nang Ginoo, buhat sa Ginoo. Sigurohon gining kaugmaon sa akong pamilya, kaugmaon sa akong mga anak. Mga igsoon, mao di ay nay wala nato makita.
ngano nga ang buhat sa Ginoo hinay ang pag-abante, hinay ang pag-uswag bisan sa matag dapit sa mga kaiglesiyahanan. Ngano man kay kadaghanan di ay nagtagad na gyud kauna sa atong kaugalingong panginahanglan. Wala pa magtagad sa dako nga panginahanglan sa buhat sa Ginoo. Amen. Kung para sa atong mga anak, sa atong pamilya, ay punyok sa ipagsabot nga mingon mo, kailan gini tagdo ning atong mga anak. Tagdo na to, pero ang punto mong dire, kung mabasa mo sa atong MR karon, kinahanglan ang atong pagtagad, no? Naagyod ni Kristo. Amen. Ang atong sentro si Kristo. Pero sa aktual na itong kahimtang dili man si Kristo mo'y sentro. No? Pamilya man. Ngunang lisod kayo atong pag-abante sa buhat sa Ginoo. Lisod kayo mapakusgan ang buhat sa Ginoo. Bisan gani sa atong mga dapit. Lisod gani ta mo palit og mga lote. Lisod gani ta mo tukod og gwapong mga building. Ano man? Mingon tag mag-place, maghalag, pila raman. Pero katong giingon gyud sa atong igsoon, sa diyang namulong atong igsoon Brother Witness Lee, 1953 pa. Insa nauntay mga igsoon pabangunon sa Ginoo nga naa sila'y negosyo nga para gyud sa pag-support sa buhat sa Ginoo. Tingog gyud, dili lang ang ikapulo, dili lang ang mga halag. Kanang negosyohan niya para ra gyud anak. Haron di ay mapakusgan mga igsoon. Haron di ay mapakusog, mapadali, mapakailam ang buhat sa Ginoo. Ngano man, dili na to ikalimot, ngon Brother Lee. Bisag nanay mga magbubuhat, pero kung kulang ta sa support financially, lisod yun pag-abante mga igsoon. Unang mupadaplin dita, ato kitag bukid-bukid, di gamay ro maggasto. Magpasintro ta. Di ba? Lisod. Munang mga igsoon magambog itas Ginoo. Kita ninyo unsa di ay kadako sa role, sa papel sa mga sisters diha di ay sa iglesia. Ha? Ini panahon na sa atong Ginoo. Naana di ay. So karon, no? Hinaot ta ang Ginoo mo pabangon. Praise the Lord. Kitang mga sisters mabuksan ta. Kay mao ni siya kuan sa ato ang topic. Ingon din ang kauhanong kinabuhi o kinabuhi sa pamilya sa mga igsoong babae. Kauhanong kinabuhi o kinabuhi sa pamilya sa mga igsoong babae. Pagpadayag kang Kristo, pinaagi sa tawhanong kinabuhi o pagtukod og husto nga kinabuhi sa pamilya alang sa iglesyahanong kinabuhi o ang tibuok pamilya para sa iglesyahanong kinabuhi. So sa laktod mga igsoon, ang tumong ani nga atong kinabuhi i-mention dito sa mga sisters, no? Pag kinabuhi ingon din nga diha sa atong tawhanong kinabuhi, sabi tawhanong kinabuhi sa pamilya. Sa mga igsoong babae, ang tumong di ay pagpadayag kang Kristo. So bisan di ay naa sa atong pamilya, diha sa atong panimalay, makapadayag ay tag Kristo. Praise the Lord. Pero kinsa man ang dakong papel diha sa pamilya, giingon din mga sisters. 70%. No? Kanang atong mga anak madala nato sa Ginoo, nagagad sa mga inahan. Kanang mga bata papilon sa children's meeting. Kung ang inahan mangusog, kung ang inahan mo'y modala, labing siguro gina ang mga bata madala yun sa children's meeting. Kung ang mga inahan mangusog yun, ang ilang mga anak, mga batanon, madala po sa YP meeting.
Di ba? Dako magpapil ang inahan. Dako kayong impluensya ang inahan diha sa pamilya, ng iyang tipo pamilya madala nga na sa Ginoo. Pero kung dili makakita, mga igsoon, ang inahan, ug mao panoy mo ingon, sos, ang inahan, way imar-imar, way basa-basag Biblia, way apil-apil og mga meeting. Nya imong mga anak, imong ingnon, uy, apil mong meeting, basa mong Biblia, pag-ipar mo. Di ba? Mutuo ba nila imong anak? Pero kung sa ilang makita, bisa dili ka musulti, dako na kayo nag-impact sa ilang kinabuhi. Praise the Lord. Kung nag-ipakita dire, nga nag-agad sa mga sisters, bisa ng atong pamilya, nga madala sa Ginoo. Kaya kadaghanan, kasagaran, ang mga lalaki, manarbaho man, manguma, magnegosyo, o trabaho, kasagaran nga na sa balay, inahan. Kasagaran po ang mga anak mo dool sa inahan. So kung kinili ay sila maatiman sa mga ginikanan, diyan lang sa atong panimalay, makapadayag na takang Kristo. Pinaagi, di mo niya sa tauhanon natong kinabuhi. Dili na yung kadang mingon jugag, Diyos nun jug ko, bahala na akong mga anak niya. Kung sana ilang gibuhat, tagar kay ko rin, mag-ampo, ko. Dili na siya. Kung nagingon, magalapit ta nga ma-espirituhanon, magalabi hinunta nga matawa. Magalabi ang atong pagkatawanon. Kaya ang Ginoo, makapadayag man siya diha sa tawhanon natong pagkinabuhi. Ingon diri kinabuhi sa tawhanong kinabuhi o pagtukod o husto nga kinabuhi sa pamilya. Mga igsoon, atong pamilya mo gid ini i-build up na to. Atong mga anak madala gid ay sa Ginoo. Pero kinsa man ang muhimo ani? No? Mga sisters. Ilahan. Kay ang mga bana, lalaki, 30% ra ang ilahang papel sa pagtukod sa hustong pamilya nga makapadayag ng Kristo. Hindi lang sa atong pamilya, bisan pa sa iglesyahan ng kinabuhi. Madasig gini ng mga sisters, madala ng uban, madala ng mga brothers. Mga igsoon, mapatikan ta aning butangan. Okay, atong basahon, usahan na to ang ihang title. Message 1. Praise the Lord. Ini sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 18, ngadto sa 4:1. Kung di mo nang tanawon niya, kalabot na sa relasyon, no? Sa bana, asawa, mga anak, no? Ingon gani niya pati mga ulipon, agalon, no? Doon na sila'y maayong relasyon. So sawan mga igsoon atong basahon. Ang Diyos na tinumahan sa Kristo So ang tinguha sa Diyos, mapadayag si Kristo. Pero asa man siya mapadayag diha sa atong tawhanong kinabuhi. Praise the Lord. So bisan gani ng tao, mayhan man nimo ug siya mapadayag. No. Ang tao istorya, mag-istorya siya, mamalikas, no? Mamalikas na gani kay wala kinsa may nadayag. No? Malikas na or masuko or magsulti og mga binuang, malaway. Kinsa may nadayag na? Si Satanas. Pero kung tao ka nga nagtawag sa ngalan sa Ginoo, namulong ka sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Kinsa mo po'y madayag? Si Kristo.
Kung nandiyan po sa atong pamilya, kung ang pamilya madala, no? Nato ang atong pamilya diya sa Ginoo, ang madayag si Kristo. Pero kang pamilya kanunay gubot, kanunay away, kinsa may madayag diya? Dili si Kristo. So, basahon na to. Dire nga linya na ro. Letter A. Ako nakita ang ilan ng inyong ilabi na mga isong balay na marasiling mga tao. Sila espirituhan ng malayo na magkakalasaon sila sa mga binuhan ng mga tao. Kaluma ng angel. Ang tanan na suso mga himong lahi. Ang isong balay suso mga himong magkilalahi. Ang nila kay tao yun. So, ipakita din nga ingon sa atong igsoon, akong nakita pipila nga ingon dire maninguhang akong nakita ang pipila nga maninguhaong mga igsoon, matingong mga igsoon nga ilabi na ang mga igsoong mga babae nga murag mga tao. Sila espirituhanon kaayo nga murag, no? Murag dili ta mga tao. Sila espirituhanon kayo nga murag talagsaon. Sila nga mga binuhat, katunga tao, katunga anghel. No? Maring inumdum sa una nga naigsoon, sa kuan man sila sa Cebu sa una. Problema sila to igsoon na. Di halos mutingog. Dahil magsindilan ang po. Yang makadugag. Lord Jesus, mura ni lahi gid siya. Mura na siya kanang manulunda. Mga igsoon ingon na dili ni mao. Magalabit ta nga mahimong taong espirituhanon, magalabit ta nga mahimong tao. Di kita magtingog-tingog kay espirituhanon, magsige lang yung ampo, maglain-lain jud ka. No? Mga igsoon dili na mao. Ang tinguha sige dili ta. Muna gusto ta mahimong manulunda, talagsaon kaayo. O nagingon dire nga ang mga igsoong mga babae gusto mahimong mapinalahi. Apan kita kay tao gayon, mga tao ta. Dili ta manulunda. So magalabit nga may espirituhanon, magalabit pod ang atong pagkatawhanon. Ano man, sa espirituhanon na kay kadi, magtagad sa uban. Sa hali naging magtagad sa imong pagkaon, magkampo na lang, basa na lang yung Biblia, bahala na ng akong mga anak, maunsa na sila. Kaya ko, nga na ba? Di ba? Lahi. Mo na ito ang konsepto, pero dili na mao mga igsoon. Gingon sa tong igsoon, magalabita nga may espirituhanon, magalabita nga mahimong tao. Kay sa atong pagkatao, mapadayag si Kristo diha sa tawhanong maayong kagawian. Noong magtagad ka sa imong pamilya, magtagad ka sa imong mga anak, magtagad ka sa mga igsoon, magtagad ka diha sa iglesia, labi ka nga mangako diha sa pamatigayon sa Ginoo. Ingon diri sa dili gayud nato una-unaon nga kon atong makapot ang sukdanan sa Dios, dili na kita kinahanglan nga mahimong tao. Kung mas maespirituhanon ta, kay mas matawhanon ta. Galapit ta ka espirituhanon, pagalapit ta pagkatawhanon. Tanawa nga itong Ginoo. Di ba? Espirituhanon na itong Ginoo, dili. Espirituhanon siya. Pero, mayroon po ka, kaya pagkatao, tawhanon po siya. Makikuban siya kaon, bisan gani ni atong mga hintil, kikuban siya kaon, bisan gani atong mga makasasala. Di ba? Kita ugod. Kita kayo usahay.
Dili naman ta ganahan makikistorial, binanan masalanon kay ning tawanan ni. No, buboy magayon ni. Bisyoso man ning tawanan ni. Di na ta mo istorya pero atong Ginoo lahir siya. Naging-istorya gani siya atong babae dito sa Samaria, dito sa Atabay. Kapila na puyo-puyo ato. 5, ikaunom tong iyahang bana nga kaipon niya, di po niya bana kay puyo-puyo rumapon. Pero atong Ginoo tao di siya nga nakikistoryahan. Pero sa iyang sa iyang kontribusyon, sa iyang conversation nila, naging ang katong babaeng Samarianon. Ito makita nga itong Ginoo espirituhanon siya. Sa mga masakiton, nakatiman siya. No? Katong mga tao gigutom, iyahang gipakaon. Siya mo makita, labis siya nga espirituhanon siya, pero nagkinabuhi siya ingon nga tao. Wala magalabita nga may espirituhanon diya, ingon rin magalabita pagkahimong matawhanon. Sa dinhi pa si Ginoong Hesus sa yuta, siya tao kaayo. Kung kita magkinabuhi kang Kristo, kita kinahanglan makakat-on nga mahimong tao sa tinuod nga paagi. Tao kita, ay mga igsoon, mga timanta, mga lagad ta, tao man ta. Pero yung espirituhanon, bahala na. Hindi lang itong taon. May lungag-lungag. No? Espirituhanon naman ta. Hindi lang kaita maningkamot. Mga igsoon, dili na maoy ipakita nga sumbanan sa atong Ginoo. Gingon din sa dinhi pa si Ginoong Hesus sa yuta siya tao kayo, kita magkinabuhi kang Kristo, kita kinamakaton may mong tao sa tinuod nga paagi. Kinahanglan kitang magkinabuhi nga tinuod nga tawhanong kinabuhi pinaagi sa Dios nung kinabuhi o kinabuhi. Pero unsa man pud ning pagkatao? Pagkatao ni dili na atong pagkataong hulog. Dili na atong pagkatao nga daang tao, kundi pagkatao nato nga naa sa Dios nung kinabuhi, naa sa Dios nung kinahiya, naa nining usang bagong tao, lugwa sa kinabuhi sa pagkabanhaw. Praise the Lord. Bisan tod nagkinabuhi ta ingon nga tao, pero ang napadayag nato si Kristo. Ang mga kagawian o kinayahan nato mapadayag si Kristo. Ang atong pagbuhat ang mahimaya si Kristo. No? Pero dili man po ingon nga direkta dayon makambyo dayon ta. Hinay-hinay siya. Resulta ni sa atong enjoyment sa Ginoo. Resulta ni sa pagtubo sa kinabuhi sa sulod nato. Kinahanglan ta nga motubo. Apan ang pagtubo nato sa Dios nung kinabuhi pinaagi sa atong pagkaon o pag-inom. Nganong nanubo man ta sa atong pisikal nga lawas. No? Kaon, inom, ginhawa. Morning mitubo ta. No? Morning midako ta. Nahamtong ta, miligon ta. Sa atong espirituhanong kinabuhi, dili ta motubo sa atong giawit. No? Dili ta matransforma. No? Pinagi sa kahibalo, pinagi sa pagtulunan, pinagi sa doktrina, kundi pagkaon ra kang Kristo. Amen. Munang resulta ni adlaw-adlaw. No? Tawag ta sa ngalan sa Ginoo, muna itong pagginhawa, no? Pagduol, pag-ampok basa sa pulong sa Ginoo. Galapitan nga nag-enjoy sa pulong sa Ginoo, magalabi po ang Ginoo nga masagol, maumol, musurog o mutuhop sa atong pagkatao. Munang diya sa atong human living, ang madayag, dili na kita, kundi si Kristo. Praise the Lord. Ingon diri, daghan niya itong naa sa Hinduismo, Budhismo o Katolisismo, adunay ubos nga banak-banak sa tawhanong kinabuhi. Wala sila magtagad sa kaminyoon o sa hustong kinabuhi sa pamilya. Gipalabi nila nga magpabiling dili minyo. Oy, basig na yung mga sister niya nga gustong di na lang magminyo.
No? Inira ba diay pagtulunan aning kanang magdili sa pagminyo, pagtulunan ni demonyo. Oh, nga di magminyo. Oh, ilaw dire. Wala sila magkagad sa kaminyoon o sa ustong kinabuhi sa pamilya. Gipalabi nila nga magpabiling dili minyo. Og sila nagtinguha sa pagkinabuhi sa usa ka matang nga kinabuhi sa mga anghel. Apan ang kinabuhi sa manulunda dili makapadayag kang Kristo. Unsa rin kinabuhi sa manulunda? Dili makapadayag kang Kristo. Pero katong dili pa husto ay sa mo hunahunag minyo. Eskwela sa mo. Training sa mo. Narbaho sa kung pwede. Or depende na sa kuling sa Ginoo mahuman mo o makahuman mo full-time training sa Malabon. Pero katong humanapon na magunahon mo nga may kining di magminyo kay kanang inigbalik sa Ginoo virgin magiko. Sayop gina. Minyo magika. O ni, unsa man ni sa Katolisismo? Magmadre, di magminyo. Karon daw walay makahilabot nila. Di sila mahilabtag lalaki. Kung dili nila mo gusto. Pero doon na po yung uban nga murag kanang nagi sila i-get manang dili get. Pero kanang imo lang yung tuyoon. Kay mahadlo ka nga basig pait kay ini maminyo. Na pamilya, na mga anak, abantayin. No? Pagtulon anak sa mga demonyo. Daghang munghi. No? Daghang munghi o pari sa Katolisismo ang naay panginabuhi nga abnormal. Yan mga munghi, di ko na magminyo. Kaya po mga pari, di ko na nila magminyo. Kaya na din kinabuhi abnormal na. Dili na normal. Ya kinirma pong pare may kay motambag sa mga minyo niya wag gani kay balog jud kinabuhi minyo. Di ba? Wala lisod. No? Ilo din ang kinahanglanon nga ang mga pare ug madre dili magminyo, dili lamang supak sa katawhan. No? Apan adunay gigikanan niini sa mga demonyo. Dili nimo magminyo. No? Dunay gigikanan, dili lang supak kay ngano man. Ang kaminyoon continuation mangguna sa atong human life. So kung wala dili ni magminyo, unsaon pa man pagpadayon sa ato ang tawhanon nga kinabuhi. Unsaon man ang tawo mo sanay mudaghan kung dili magminyo. Manganak lang ka nga dili minyo, ang problema ka kay nga naman illegal na, dili legal, dili pa mo makasal. So unsa man ang pagdili diay, iiskutan dili abnormal. Di magminyo kay mao lagi ni anak. Abnormal na siya. Si Kristo kinahanglang ipadayag diha ni atong mga bana, asawa, ginikanan, anak, agalon, ulipon, aron ipadayag si Kristo kinahanglan adunay husto ug normal nga tawhanong kinabuhi. Saan mo daw madayag si Kristo? Una, si Kristo madayag diha sa mga bana, asawa, mga anak, mga agalon, mga ulipon, haron ipadayag si Kristo. Mao man ang normal. Pananglitan ulipon ka, nakay agalon. Pero magtotoo ka. Kung nakinabuhi ka ni Kristo, makapadayag ka ni Kristo diha sa imong agalon. Yang kita mangulipon karon kay usahay mo supak-supak man sa agalon. Makig-away man sa agalon. No? Usokol mag agalon, di man mo pato sulti sa agalon. Dili ta kapadayag ni Kristo.
Sama po sa bana. Ang bana, mo'y ulo sa asawa. Mo'y murol diha sa pamilya. Na kung kining bana, ang asawa na mo'y mag-roll sa bana, abnormal po na. Ang mga anak po, kinahanglan makapadayag sila na mahimo silang mga masinugtanon sa ilang ginikanan haron makapadayag po sila kang Kristo. Nakaroon og di ka maminyo usaon man makapadayag ang bana, di makapahimong bana, di po ka mahimong asawa. Di ba? Wa po kay anak. Munang si Kristo dili papadayag mo nang ginon dire ang manulunda, mga manulunda dili makapadayag kang Kristo. Wala man sila tawanong kinabuhi. Di man sila mahimong bana, di man sila mahimong asawa, di man sila mahimong mga anak, di po sila mahimong mga ulipon o agalon. Busa, dili mapadayag si Kristo diha nila. Kaya ang tumong di dinhi, mapadayag si Kristo. Kung adunay normal nga tawhanong kinabuhi. Kung kita magkinabuhi diha sa pagkausa kang Kristo, si Kristo ipadayag pinaagi sa atong pagkatawhanon, si Kristo ipadayag diha sa tawhanong kinabuhi, dili sa kinabuhi sa anghel. Ang mga anghel dili makapadayag kang Kristo. Na mga kanta nga ang mga anghel gustong muapil. Gustong sila muapil ining buhat sa Ginoo. Di ba sila papilon sa Ginoo? Nya kita papilon, di panuta mga apil. Ha? Praise the Lord. Ang Ginoo, ang mga manulunda gustong muapil. Nakita sa manulunda di dakong buhat sa Dios. Nakita sa mga manulunda kining pamatigayon sa Dios. Nga ang tao di ay ang Diyos na himong tao, haron ang tao himong Diyos diha sa kinabuhi, sa kinaiya o pagpadayag. Nga kaya di man kapadayag ang Diyos sa manulunda. Di po ang manulunda makakinabuhi sa Diyos taong pagkinabuhi. Pamoy apel. Pero kita pong ipa-apel, di po gustong mangapel. Diba? Kita katungod kahigayunan sa Dios nga moapil ta ining buhata. Sahay masabod ra man gid puta kay natong tagdo nato ra man yung sahay bana ra gyud. Ako'y bana, may kong bana, ay ayaw tigom-tigom, ayaw katotog meeting, langan. Magpasakop man gud, na lang. Laron ginamigson. Sa mga butang, kabatok sa Diyos. Dili pwede mo, uyon ra ka. Usahay, di ta mo apil, kaya ang pasangil, nalagay mga anak. Di ko kanto, kaya anak, bro. Makabrod gani, bisag na anak, bilin, tinuig kung gani. Sa una gani, mag-purpose, dili pa, kung sana, dili pa itim ba na? Gamit? Itim. Sa una katuloy mo atog ika-ikas ihatag ay sus kadlaw pandako ay biyahan bata. Maguna kinitong pila. Pasangil lagi na. No? Pahimo ragod og himuon. Mga igsoon. Kitang mga tao gitagaan gyud sa Dios og katungod nga moapil ining buhata. Ang manulunda way apil. Gustong moapil. Kita pununta mga paapilon, di po mga apil. Bisan sa akong lokal, gani, di po kita gani. Mga apil, mga meeting. Mga igsoon, makakita ang tata. Unsa day ka-importante nga moapil ta kay kita maoy tinguha sa Dios. Kay pinaagi day nato mapadayag ang Dios. Pinaagi din natong tao matuman ang tuyo sa Diyos. Yan kita mo apel. Kita'y nakalangan sa buhat sa Diyos. Power on. Yung Ginoo, tukuron niya. Ang iglesia, kita may yung tukuron, kita. Dahil sa mga kining nga materialisa, ang gamito niya na matuto ta.
kinahanglan pamantang matransforma. Diba? Kung nasa itong iman karon sa basahon sa Pedro, manakautang lapukon, apukon. Kung kinahanglan ta una, yan ang pag-usap. Dahil sunod, una ipining, pagpakaon. Dahil sunod na pagbalaan, pagbago. Dayon, pagtransforma. Dayon, pagtukod. So, ang pagtukod mo ay soon, nag-agad sa pagtubo sa kinabuhi. Ang pagtubo sa kinabuhi, nag-agad sa pagkaon. Ikaw na karon sa gobyerno ron, na yung programa gobyerno ron, kanang, usa na siya, kanang feeding mo po na. Gastuhan nila, kailangan malnuris. Kasi malnuris, walay gustong pagkaon, kanang walay mga masustansyang pagkaon. Nagipakaon sa mga bata. So, ang bata nagtubo, dili normal. Abnormal ang ilang panglawas. Kitang mga magtotoo, mutubo ta sa Diyos nung kinabuhi. Dahil samtang nagtubo ta, gibalaan ta. Samtang gibalaan ta, ginabago ta adlaw-adlaw. Bukuluhanon anak nga pagbago naa sa atong salabutan. Dayon, di lang gibago, transformahon pa kita. Dahil mag-transforma ta, mo na nahilimo na tang bago. Dili ordinaryong bago. Hamiling bago. Kay si Kristo, bato man. Atong nagawat. Kini nga bato, nga mga si Kristo, nga itong Espiritu, mukahilap ni. Musurok ni sa atong pagkatao. Muna hinahinay, matransforma ka, mahimong bililhong bato, o kini nga bato para sa pagtukod sa espirituhanong balay sa Diyos. Kano saan ta mahimong part sa pagtukod? Huwag kita ng kahit-kahit. Yan ang natapag-usap. Pangutana, kano na iba kang nagtaon? Kung ikaon mo ta, itubo ka ka. Tapi siguro kung kanunay kang nagkaon, nagpahimulos, itubo ka. Gibalaan ko ka. Muna'y gitawag nga kanang gibalaan ta, dili lang sa posisyon, kundi sa disposition. Munang disposition, sanctification. Kanang kamulot ang ginabalaan sa atong pagkinabuhi. O magaling na kung ang elemento sa Diyos, hinay-hinay na nakasurok nga ninako, doon na na'y kausapan na to. Kung nag-usahay sa una, ganahan ka mo manuban sa imong mga barkada, karon di na kaganahan. Ganahan ka mo, uban-uban na to, inom-inom, pero dili na. Ganahan ka sa una, magsuroy-suroy. Gano'n na, tungkol kay naibalaang kinaiya na nagtubo sa itong sulod, na mao'y nagbalahan na to, karon ka makinahin. So, dahil ko ng Ginoo. Ginoo dire, pinagi sa atong kinabuhi sa pamilya, makatakon kita o daghang bililhong mga pagtulunan gikan sa Ginoo. Dili sama kalisod ang pagkinabuhi kang Kristo diha sa iglesiyanong kinabuhi kaysa pagpuyo kaniya diha sa panimalay. Apan pagkanindot alang sa usa ka igsoon nga ipadayag si Kristo diha sa iyang kinabuhing ninyo. Kaya usaran naman na ka, dali, Romana, no? Ikaw naman, sa imong buhaton, sa imong gusto, naraman sa imong, pero kung ninyo na mo, duha naman, Romana, ikaw si Kristo. Di ba? Sa inang atong ginawa si Kristo, na yung persona ni Kristo. Kaya kisa may atong sundo, ng atong persona o ang persona ni Kristo. Morning, isor, di ba? Ang Kristohanong kinabuhi. Kung maminyaw na po, kay ikaw babae na kay persona, tumumba na kay persona, niya kiniduha kay himuon mang usak. Dahil ang ulo, makaila ka, ang bana, ang lalaki. Mo na itudlok sa Diyos. So pinagi niya na, mas mapadayag pa si Kristo. Labi pa man kang muampo, labi pa magiging mo sa durog sa Ginoo.
Ano man? Lahi naman po na nga kahimta nga imong gisudlan. So, sa kinabuhi sa kami nyo, ingon dili, mapadayag gihapon si Kristo. Wala igsoon nga lalaki o babae sa pagkaayo sa Ginoo, kinahanglan nga magtinguha sa pagkinabuhi sama sa usa ka munghi o madre. Kanang munghi sa kwan man kanang sa ingane sa mga Chinese man. Oh, di po na lang magminyo. Nga po mga madre, dili po busa kinabuhi sila, ingon nimo abnormal kay dili man makita nimo kay sila raman, usa raman ka persona. Pero isgutan diri ang kinabuhi manggo sa kaminyoon. Duha ka persona nga usahon. Muna nga nagkinahanglan ta og dugang pang pagsinati nato kang Kristo. Dugang pa natong pagpahimulos kang Kristo karon nga bisan kay sa kinabuhi ingon nga minyo magtiayon o ingon nga ginikanan ngadto sa mga anak dili gamay nga butang. So nagagad ni siya sa atong pagsanduro sa Ginoo. Mahimo bang successful ang atong kaminyoon, ang atong pagkaginikanan o ang atong mga anak? Nagagad gini sa kaluoy sa Ginoo. Walay igsoon nga sa hustong panahon, ang mga igsoon kinahanglan nga magminyo. Ug unya makat-on sa paagi sa mga kasinatian sa kinabuhing minyo. Aron ipadayag si Kristo sa ilang tawhanong pagkit. Yan naman eh, kaya mo example nga nganong lisod. Minyo na. Minyo, usahay mag-away, kana ang bintana hinungdan. Kaya usa iganon, ablihan bintana. Ang isa, sirahan mo po. Mag-away na, bintana hinungdan, sirahan ba, kablihan ba. Kaya ito kablihan, panhuton mag-isa. Ang isa po, di mo katulog kay ganon. Diba? Nagsawad mo lang mo. Ikaduha, pagkaon. Ikaw gusto ka mukhaog gulay. Ang isa, hindi gusto gulay. Mag-away niya po mo yan. Nga naman, doon na tayo, lahi-lahi na persona o lahi-lahi na kinaiya. Na usaon man na nga mausa ka. Usaon man na ay adjustment na himoon. Kung dili ka makapahimulos ni Kristo, dili ka makasinati ni Kristo sa kinabuhing mapahagumon, magabuhin niya. Kawan na po na, no? Sa magpiayon, kung sa'yo kasi ginagaway, selos. Diba? Kaya piniro bang selos, so hindi mo na patukan, hangtod matiguan ka, di na mawala. Mas ispiso rin naman, magtigulan na. Kabarak sabot ko sa ispiso. Para baka ng inut-lubi baka, wala ko tangi lubi ba, pupur lagi ng iyahan ng lugar, ispiso kaya ba? Nakisa may makawala ka na. Kaya ang silusan. Usahay ang sister, usahay ang brother. Si Kristo ra. Nakudili kita mo sa luro sa Ginoo. Di kita magpahimulo sa Ginoo. Mabungkag yan. Ano naman? Sinus. Nanay natin yung pandigan. Di pwede ang sister mo sinusan. Ikaw ba na? Ay, stress na yung babae. Wala, ang brother, mapalayo na lang kayo babae. Makita niya. Daghan akong namatay kung sa silos. Daghan. Na, unsahon mo na mga igsoon. Unsahon mo na nato pagpahaw. Unsahon man na madayag si Kristo. Hindi na bang silos advance ini ba? No.
Ngayon pag sa una pag magsakay sa kinan, ay natapal na maglingkod sa kinan. Ngayon pa na, tapal lagi kung naglingkod. Kaya pa na, huwag nagigda, parang naman na. Mga igsoon, muna nga, iyon nga, diha sa kami, kinabuhi sa kaminyoon, mapanayag si Kristo. Pero kanusaman, kung ikinabuhi nato si Kristo. Kung natong gisenati si Kristo. Moro na ikinabuhi nga makahaom. Moro na ikinabuhi nga makatransforma nato. Moro na ikinabuhi nga makausap nato. Gawa sana, bisa kung sa himuon, bisa pag edukado pa kang tao, bisa kung sa pakang imong posisyon na kapot, di mo na madaog, di mo na mapatukan. Si Kristo ra ang makahimo. Muna dunay gahom sa kamatayon ni Kristo nga mo'y mupatayan. Muna sa itong imar pa, no? Ang kamatayon, ingat pa ni Pablo sa Korinto, ang kamatayon naglihok nga ninamo sa sulod namo, apan ang kinabuhi diha ninyo. Sabi siya, ang resulta to, kung dunay pagpatay, na ay kinabuhi nga mapalugod. Kung nag-ingon dito, kung wala pa ang Ginoo namatay, walay pagkabanhaw. Kung sinabiyon din ako ang kamatayon ni Kristo, adlaw-adlaw sa atong kinabuhi sa kaminyo. Kinabuhi sa panimalay, o kinabuhi pa sa iglesia ng kinabuhi mga ito. Ginoon din ang pagkinabuhi sa mga balaan nga nausa kag Kristo, kinahanglan mo resulta sa pagpadayag ni Kristo sa tawanong kinabuhi. Kung makita nato kini, daigon nato ang Ginoo tungod sa atong tawhanong pagkinabuhi. Dugang pa, makabaton kita og bag-ong apresasyon sa kinabuhing minyo. Diba? Lahi naman ang stage good. Primero, baka minyo, usaran doon ra ka, o may problema. Bisan unsay imong buhaton, asa ka mo adto, gawas nun maka. No? Pero pag minyo na ka, no? Lahi na pod ang imong environment. Lahi na pod ang nga pagsinati nimo ni Kristo. Mga igsoon, salamat sa Ginoo nga naay Kristo nga makahimo sa tanan sa sulod nato. Gingon dinhi, aron mabuhi kita kang Kristo, kinahanglan natong buhaton ang mausa ka espiritu uban kaniya. Ug haron atong mabuhat ang mabuhat mausa ka espiritu uban kaniya, kinahanglan natong gamiton ang atong espiritu sa pag-ampo nga walay puno. Ano sa atong kasinatian? Di makita kahimo. No? So ang Ginoo mo'y mubuhat. Pero kinahanglan kang mausa sa Ginoo, manaa sa atong espiritu og magampo. Ginoo, batukin ning akong pagkasilusan. Ginoo, batukin ning akong pagkabagulbulan. Ginoo, ang akong kasuko, ang akong pagkaluuran. O tanan. No? Itugan nato sa Ginoo. Dili kay kita ray luom-luom. Ya kadugay ang lumlom kay mubuto naman. Tauban ra na. No? Labi na naatay mga pangibog, di ba? Labi na sa mga batanon. Kung imo ginapasinungtan, no? Madaot juga. Pero kung magampo ka sa Ginoo, mga muyo ka sa Ginoo, mutuaw ka sa Ginoo, nga Ginoo mubuhat, no? Pagbatok anang mga pangibuga, mawala na. Kanang kasina. Naaman na nato kay hulog man tang mga tao. Nya di po na mahimo nato pugong-pugong. Si Kristo ra mga igsoon ang makahimo. Kung nagingon diri magampo ka nga walay punong. No? Kung kita musulay sa pagpuyo kang Kristo lapas o gawas sa pagampo, dili kita makahimo niini. Kung kita muhimo sa atong mga hunahuna sa pagsulay sa pagkinabuhi kang Kristo,
kana mao ang tinuod nga kinabuhi sa atong kaugalingon. Kung maningkamot ka sa pagkinabuhi kang Kristo nga walay pag-ampo, pakyas ta. Kung dili ni mahimo, maumaon na to. Ang mahimo na to, muduol ra kita sa Ginoo. Muampo kita sa Ginoo, mutuaw kita sa Ginoo. Ginoo patukin ni. Patya ning mga kinaiyaha. Kining mga kasina, unod ng pangibog, no? Kanang mga butang. Ingon dito, i-apply na to ang kamatayon ni Kristo diha sa atong inaglaw pagkinabuhi. Siguro di man na makasa. Pero siguro ibutang nako 30 kamatang ng kinaiya na sa tong sulod nga batukan. Sa dugay nimong sinati sa Ginoo, ay kanang 30 pasin daig napulot na lang habilin. Praise the Lord. Di man po na pwede doon na sa Ginoo. Hinay-hinay man na. No? Siguro sa una, sa usa ka adlaw, masuko ka kanapulo, karon kaduha na lang. Di ba? O di ba, kalima na lang. O, kinsa may nakahimo na? Si Kristo. Sa una, magsigikat panilos. Tungod ka nagsigikat ampo, sandurot sa Ginoo. Aw na, panagsa na lang. Nga naman na, buhat na sa Ginoo. Dili ka musulay sa atong kaugalingon. Dili ka maningkamot nga makahimo ka. Muilata nga dili kita makahimo mga igsoon. Bisan ang pagdala sa atong ang inyo bang mga anak. Dili na mahimo nga ikaw. Kung dili dalhon nimo na sa pag-ampo sa Ginoo, no? Mga muyo ka sa Ginoo, nga Ginoo makabuhat diha nila. Bisan dali ng kaugmaon sa atong mga anak. Itugyan ra na sa Ginoo. Pero bisan itugyan nimo sa Ginoo, napo kay imong buhaton. Hinungdom ko sa lesson on eldership, nagbasa ako. Ay mensahe dito. Usa ka sisters, midool sa atong igsoon, Brother Witness Lee. I-question niya ba sa Brother Lee? Dugay ng panahon, pila na ko katuig na nag-ampo sa akong mga anak na maluwas. Pero ganong hangtod, karon wa pa man gyud maluwas. Pura na, i-question niya ba, ito yung dool siya. Ingan siya, Brother Lee. Ingon siya, undangig ampo ng ipong mga anak. Iampo tong ubang anak. Wa madugay naluwas tong iyang giampo, naluwas ko iyang anak. Testimony gina sigso. Sa may bot pasabot. Kana bagong katuwa ra gyud mo atong tagdon ba? Loklo. Nakay anak wa maluwas. Imuhan ging anak mo gisige mo kampo. Dek ikaw dato igsoon, undangin na kampo imong anak, iampo tong ubang anak. Jadi yang diampun yang ubang anak, naluwas tumo ng iyang anak. Anak ko kung ato daw pagampo, selfish ba? Makasarili na daw ta. Ang atong pagampo, para rin na to, Ginoo, imong takboon, Ginoo, na ko'y mga bayronon, Ginoo, anak, Ginoo, akong mga anak, Ginoo, kaugmaon, Ginoo, para rin sa imong kaugalingon. Pero kung buhian daw na nimo, mag-ampo ka para sa uban, ang Ginoo bubuhat hinon. Praise the Lord. Natabangan pag uban, natabangan pag yun, ang imuhang kaugalingon. Parang nga pag-ampo, ipakita pa sa itong igsoon. Usahay magtagar na kita sa tuwa. Moro po na sa ato ang sa pinagi po sa tumbahin mga panginahanglan kita sa iglesia. Usahay magtagar ka, maningkamot yung kagmayo kay para lagi sa imong mga anak, para lagi sa kaugmaon nila. Pero huwag ka kay balo, pag-abot sa unahan, nangadaot ang imong anak. Pero diyang mayo ng sikreto, ang ilang kaugmaon, ato diyang ipugyan sa Ginoo. Muna na makaamgot ang atong sintro mga igsoon, dili na, kundili si Kristo. O ang iglesia ang pamatigayon sa Ginoo. Namdam ko sa mga igsoon sa Jinsan, ingon siya, kami Brad, anong wala gidayon na mo malihok ang amo Brad, kay nagtagad yung isa panginahanglan sa upan, nagtagad kayo panginahanglan, bahala na ng amuha.
Unang ilahan kasi natin. Bisan sa ubang nga mga dapit. Doon ay mga dapit nga sila dakong panginahanglan. Pero bisan sa ilang panginahanglan, giuna nila ang uban kaysa ilang panginahanglan. Pero maabot ang panahon nga ang ilang panginahanglan, ditagpo noon. Nga naman tungod kay wala sila magtagad sa ilang kaugalingong panginahanglan sa ilang lokal. Nagtagad sila sa uban, dili diya sa ilang kaugalingon. Praise the Lord. So dili kita musulay mga igsoon, mapakyas kita. Pinagi lamang sa usa ka mapadayonon nga buhi nga pag-ampo, usa ka pag-ampo sa pagginhawa nga kita sa kinabubuton na kinabuhi kang Kristo. Mao kini ang hinungdan ngano nga si Pablo nagsugo kanato sa pag-ampo nga walay hunong. Ang pag-ampo nga walay hunong nagpasabot lamang sa paghunong sa atong kaugalingon. No? Paghunong lamang sa atong kaugalingong paningkamot. Kung dili ka mag-ampo, apan naningkamot ka sa pagbuhat ng usa ka butang, kana imong kaugalingong paningkamot. So ang pag-ampo di ay nagpasabot nga mao nay paghunong sa atong kaugalingon. Ya wa po na magpasabot mo sige kagluhod. Mag-ampo ka bisan na ka sa imong trabaho. No? Nakasabuluhan to ni mo sa balay. Mag-ampo mo tas Ginoo. Kaya ang Ginoo espiritu siya naapod sa atong espiritu. Di dito itong relihiyoso nga, tuwagi ka dito simbahan, tuwag kastiguman, ludluhod, oo, ampo yun. Ay, so, normal ni siya mo rin atong pagginhawa. Nung naitang nagtawag sa Ginoo, dili ta mo sulay sa itong pagbalingong paningkamot, kung dili atong itugyan, Ginoo, akong mga anak, Ginoo, kinibutanga, kanabutanga, Ginoo. Tugyan na ito ni. Nga, nagpakita na mustap na ta. Muhunong na ta sa itong paningkamot. O hayaan na na ito ang Ginoo nga siya na'y muarins. Mutagpo sa tanang panginahanglan. Amen. Praise the Lord. Ang gigon nini. Kini ang punto sama sa usa ka gamay nga tornilyo sa usa ka dako nga makina. Kung ang usa ka dako nga makina muliho, kini nagdepende sa pipila ka gagmay nga mga screw. Dili ang pagsulay sa pagkinabuhi kang Kristo. Apan ang pag-ampo usa ka gamay nga butang apan kini mahinungdanon ayo. Ayaw paghimo sa imong hunahuna sa pagsulay sa pagkinabuhi kang Kristo. Apan sa tibok adlaw pag-ampo, Ginoo mabuhi pinaagi kanako. Pag-ampo matagudlo sa bisan unsang butang sa tanan ug bisan asa. Sa espirituhanon nga kinabuhi ang pag-ampo mao ang pagginhawa. O ang pagginhawa mao ang pagkinabuhi. O ang pagkinabuhi kang Kristo mao ang pag-ampo nga walay hunong. O ang pag-ampo nga walay hunong mao lamang ang pagtawag sa Ginoo samtang ikaw naghulat sa bisan unsa. Praise the Lord. Kanunay ra kitang mutawag sa ngalan sa Ginoo. Praise the Lord. Then unay mga butang na tumarong Ginoo. Yan pura na to. Ginoo, gusto ta kong magbalay. Pero Ginoo, ako ra na itugyan nimo. Kung hatagan maayo o dili maayo ko. No, gusto ta kong sakinan Ginoo. Pero di ko magkuan maningkamot sa kaugalingong pagi. Ako ra po itugyan nimo Ginoo. Kung gikinahanglan alang sa imong pamatigayon. No, apura ka. Wa pa kay kabugat. Di ba? Di kay maningkamot kasi imong kaugalingon nga musulay ka nga ikaw mo mohimo mapakyas kita. Unang ato ra gyung itugyan. Mo nga normal nga pag-ampo mga igsoon. Ang pag-ampo nagpasabot sa paghunong sa atong kaugalingon sa pagbuhat ug bisan unsa. Daghan kita mga katungdanan ug mga responsibilidad. Apan bisan unsa pa kita kabisi na ginhawa gihapon kami. Samtang nagbuhat ka sa mga butang, naginhawa ka. Kinahanglan natong palig-unon ang ingon nga batasan sa pagginhawa. Bisag unsa nato kabisi. Di ba kita pwede munda ginhawa?
Siya kung saan na ito kabisi, di po ta pwede, di na tamukaon. Kung saan na ito kabisi, di pwede mundang na tag-inom. Langan naman eh, kaon at luto. Ay maro, kaya pwede magluto, mamalit. Pero malangan maghihapon, di na lang siguro mukaon. Dili pwede. Nga mubiya ka. Maura po diha sa Ginoo. Ang normal na to nga pagkinabuhi sa Ginoo pagginhawa. Doon naman tay atong tawhanong kinabuhi mo ginhawa ta aron mabuhi. Sa espirituhanon natong kinabuhi ang pagginhawa kanang pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Dako kay mura na nagsimple no? Yano pero dako kayo na makatabang sa atong pagkinabuhi. Nakakay daghang ginahuna, nakakay daghang kabalaka, nakakay daghang problema, sulay. Tawag sa ngalan sa Ginoo gikan sa imong kinasuluran. Mahibong ka mahawa, mga wala ng imong kabalaka, mga wala ng imong daghan yang mga pangunahuna nimo. Nganuman, luwason kagikan sa daghan nimong kabalaka ug mga pangunahuna. Inhawar kas Ginoo. Ginoo, apit na po mabot si Judith. Anang ginhawagi ka kay apit na matapos ang bulan. Ginhawagi ka kay daghan kay kag panginahanglan. Pero sulay hingkamot gyud si muna-muna alaw sa kay imong buhaton himon ani musamot ang imong problema. Mas stress ka pagayo. Pero kung mutawag ka sa ngalan sa Ginoo, muampo, mutuaw, basa ampo sa pulong, labi na mga nakakag meeting, mawala ng tanan imong problema. Naman, liso ra kita sa atong espiritu. Sa tibok adlaw, kinahanglan mo sangpita kaniya. Hinahanglan buhaton nimo ang tanang butang pinaagi sa pagpakigsulti sa Ginoo, pinaagi sa pagampo ngadto kaniya, pinaagi sa pagtawag kaniya, pinaagi nini ikaw nagaginhawa kini mao pagkinabuhi nga espirituhanon o ang pagkinabuhi nga espirituhanon mao ang pagkinabuhi kang Kristo. Ay ko ng Ginoo. Simple lang kayo mga igsoon. Kanunay lang kitang mutawag sa ngalan sa Ginoo. Ay ang kaaway butangan tag daghang problema. Unang nungdom di ko kumalimot atong igsoon nasa gi-illustrate ba. Ang yawa daw kita magtuto butangan tag problema. Ya kay kita daw po murang ko daw tag kanang bugaong ba. Napita rin huwag basketball. Oo nga po di mo. Ika naman di mamasa ba? Kahawin bola siya siya. Siya butangan kag problema. Kuha siya mga butang anak. Ang buhat ni Satanas, hindi na kagbutang mga problema, kabalaka, anak. Huwag man na kayo pasapasas, Ginoo. Hangtod daw ang problema ni mo, hinlapaw na ni mo. O daw na di na ka makitaan sa tigo, di na ka makitaan sa mga meeting diya sa iglesia. Kaya nga naman, nalumsa na kasi mo kabalaka. Diya, bugahong man. Dapat ko no, butangan tadi Satanas o mga kabalaka problema, ipasa mo daw ni mo sa Ginoo. Pasa na yung Ginoo. Butang nga problema, iyon yawa, mayroon doon, ako kaya, Ginoo, ikaw na bahala na. Pasa daw. Hindi na ka magbinugaong. Sige na kagdawat, yung Satanas, sigihan magkagbutang na problema. Problema sa mga anak, problema sa negosyo, problema sa trabaho. Allah, ikaw na po, sige na po kagdawat, ito yung pasapasa sa Ginoo. Madugay, di na makita sa tigo. Nalumsa na ka sa imong kabalaka. Usap mga igsoon, gingon dire, naragi de sikreto. Modool ra kita, mutawag kanunay sa ngalan sa Ginoo. Magigsultihan ra kita sa Ginoo. Pasa ra gid nato sa Ginoo. Praise the Lord. Sa to, ang maayong iglesyanong kinabuhi gipadayon pinaagi sa maayong mga pamilya. So ang maayong iglesyanong kinabuhi gipadayon sa maayong pamilya. So, ingon dito, ang atong panimalay, gamay ni siyang hulad sa ato ang iglesyanong kinabuhi. So, kung ang pamilya, okay ang kahimtang sa pamilya.
nagkinabuhi diha kang Kristo, mga anak nagpasakop sa ginikanan. Then kining kinabuhi sa atong pamilya, madala sa atong iglesihanong kinabuhi. Di ba, hinungdo mo kung ang pamilya magkagubot. Pagkanahan imong iglesia, naanak ka sa iglesia, uban sa mga bala, nang imong problema, madala po sa iglesia. Yung usahay po ng mga problema sa iglesia, madala po sa imong pamilya. Imbis problema na dito sa iglesia, gidapod di mo diha sa pamilya. Problema po sa pamilya, gidapod diha sa iglesia. Unang nagkagubot. Pero gingon dire, ang maayong iglesihanong kinabuhi, gipadayon. Pinaagi sa maayong pamilya. Kung maayo ang iglesihanong kinabuhi, ang problema o dili maayo, di madala mo sa pamilya. Marang usahay, daghan kagubot na, dili lang tanang mga bala sa iglesia, nagubot, kapil. Kaya nasamok man ang iglesia, dili man maayo ang iglesihanong kinabuhi, nadala hino sa pamilya. Imbis ang maayong iglesihanong kinabuhi, madala ngadto sa maayong mga pamilya. Praise the Lord. Ang kinabuhi sa pamilya sa atong sunod nga henerasyon, adunay kalabot sa iglesihanong kinabuhi. Atong sunod nga henerasyon. Ang iglesihanong kinabuhi sa sunod nga henerasyon mahimong lig-on lamang kung atimanon nimo kini nga butang nga may. O nang-ingon sa maigsoon, kita, muna yung pa, kung maatiman nato ang atong pamilya, atong mga anak, mamatuto nato sila sa Ginoo. Matudluan nato sila sa pagkinabuhi diya sa Ginoo. Sila ang next generation nga mupuli nato. Ay kining mga idara na. No? Musaylo naman niya ni. Di lang nato ingnon namatay na po, musaylo lang. Musaylo. So mapulihan sila sa sunod nga henerasyon. Mga anak, na kung kining mga anak wala nato mamatuto, wala nato madala sa Ginoo, wala nato matudlui, no, sa mga kamatuoran o sa mga butang, ingnon nato unsaon nato pag kinabuhi dia sa iglesihanong kinabuhi, unsa mang iglesiyaha ang masunod nila. Muna gingon sa mga isang basig, ibaligya na ng atong building, atong lote. Kinahanglan kit silang matuton. Pero mubalik ka, kinsa man ang dakong papel ani. Mao ang mga inahan. Praise the Lord. Usa kinahanglan gyud atong atimanon. Una kinahanglan natong tukuron ang tukma nga kinabuhing minyo o kinabuhi sa pamilya. O unya kita makahimo sa pagtukod sa iglesihanong kinabuhi. So unang tukuron kinabuhing minyo. Unang indog na tong tanan dili minyo. Katong dili minyo, tindog mo. Ay mo kahadlok, ibitaw mo minyoon. Indog lang. Usa kadaghan. Wa pa magani Sir Lily magminyo. Okay. Mga igsoon, ikaw direk klarohon. Tukuron pag-una ang kinabuhing minyo. Daghan nagminyo karon, wa magdugay nagbulag. Diba? Nagminyo, pagkahumag minyo, wa na magkasinabot. Nga naman, kaminyoon, nadili pa husto ang panahon. Ingnon na to kaminyoon, nga wala mag-agad sa pahaluna sa Ginoo. So, sa unahan, dunay mga problema. May isong kanang makita na to nga mga kahimtang pangitabo, mahimo na to ng kuan ba, kanang talan-ahon ba? Nga makabantay ta, nga kinahanglan niya, dili na to dali-dalion ng butangan. Munang ang sister, ang brother, mag-ampo kayo. Sa high-court kayo maghunahunag, magminyo niya, huwag gani pa ikabuhi. Mga sisters, huwag may brothers ron na rin, kuha na rin. Tanawa po ng brother, mga sawa ninyo, basi kamoy magbuhi. Dili kay guwapo, kasi inidyo kay guwapo rin.
Kay unang tukurong diri kinabuhi sa kaminyon. Munang kinahanglan, brother, sister, kung mahimo mangiskwela. Kaya kung dili mangiskwela, di mo kakuha mayong kurso. Lisod mo panarbaho. Ya kasagaran ra baro sa mga batanon, di na ra ba anad og trabaho kuma. Di na ra ba anad panapas tuko. Di na ra ba anad anang harvester lang ugkuan. Usog mukatkat ang mga saging. Lahi na ron bagong generasyon. Unyag mo na inyong babana. Ibis na mayroon mong problema, nagdato ng problema. Munang ang Ginoo lay papiliya. Ingna lang niyo Ginoo, kagusto ta ko ani Ginoo, pero kasi ikaw Ginoo kagusto ani. Murag klaro ho na to, may manang wala pa kay og naana daw, saw ni magsulti. Na magid ni, naghitabo naman. May pa daw nang wa pa mahitabo. Klaro ho gyud. Munang kinahanglan gyud kag panahon magampo sa Ginoo, ang sister, ang brother. Kay tanawon pod. Tanawa ko ng brother. May lang full-timer niya pili. Wa ko'y trabaho, ay problema ka. Unang klaruha, ayaw ninyo dali-dali Kaya ang problema tungod na sa pagdali-dali, tungod na sa wala maghulat o pagpahaluna sa Ginoo. So daghang butang mangitabo problema nga tungod kay kita mo ay nagpili. Ato magong choice na, kaya na magpili ta, di ka magpaabot sa Ginoo. Di pagabot sa unahan problema niya, kung saan mo na, may managbuka kay iuli. Mga istorya sa upa, may managbuka kay iuli na to. Rin mga inamalikayan, binyo naman juga. So, dihan na di mo malantaw. Manang tanaw na to mga igsoon. Wala ka nagkuha na tong uban nga naay na ng hitabo, at least makita na to. Ya klarohon po. Kunahin ko klarohon. Gani pong uban sisters po. Ya magminyo, di gani kabalo man luto. Di gani po kabalo man laba. Ipagabalo man limpyo. Ya magminyo na problema lang yapon, masawayan niya po. Unang manaway ninyo yung ugangan. Na galing na ugangan, pugong-pugong na. Diba? Pero nga naman po maingon anak mo po ng mga batanuna, ay wala po tuduin po sa mga ginikanan sa una. Ano mo balik rin hapon taga ito ginikanan, ganun maingon anak? Muna nga, tudluan gid na to, mga igsoon. Kay, ang tinguhagot sa Diyos, mapadayag man siya, diha sa kaminyoon o kinabuhin sa pamilya. Kung saan man pagkadayag sa Ginoo, kung nagato mga anak tapulan, kaya wala to tudluin. Mupuyo na ron dito og dapit, bisan pag-igsoon. Magsigira na dito, lingkod-lingkod. Magsigira na dito, sana ukit-ukit anang cellphone, maghuwat lang bagting, naghuwat lang tawag, di ba? Kada imong giaptan ko ang ranay, kuingon dito, uli lang siguro dito sa inyo, kaya murag nagdugang ako problema dire, di ba? Iya kinsa may maulawan. Ginikanan lagi hapon, kaya naman, unsang butong ginikanan, wa maputuloy. Yung mga ginikanan, ang inahan, maginain ng biruan. Inahan rin po atong hapon padulong ang problema. Ora may ikson gini, sisters meeting man muning klaruhay lang kita. Kinsa pa man itong nailagham na pa'y mga anak niya kagmay, tudloy ninyo. Usahay kong ginikanan kay kagmay pang anak, gianad na mag-silpon. So, pagsugo, mangisog paghuha ang silpon. Kaya gitrain na ito, gamay pa, harong malingaw itong bata, cellphone, hihatag na madugay kay sugoon mo na, hindi naman ang musugot. Ikaw ba'y kasaban? Na ganun ngayon na naman po, ikaw mapoy hinunggan. Paano ako naghihapon sa? Hindi kanan naghihapon ng problema. O na mga igsoon,
kita ato man ang responsibilidad ato ng kaakuhan. Para kita mga ginikanan, maining wa pa gani nga minyo, at least kabalo na sila daan. No? Ay mo dali-dali. Di bitaw na mahurot ng laki. Ay mo dali-dali mga sisters, ingon mo may gwapo, ay napay mas gwapo pa na suna. Ay mo kumpiyansa ng gwapo, kaya ka ng gwapo, mamaot na, ay pa'y maot, di magwapo pa. Ganon, dako manikipikto sa atong Kristohanong kinabuhi o sa atong Iglesihanong kinabuhi. Kaya kung di mo magkasinabot, kung sa ako, kinsa pa may ganahan magampo, no? Morning revival, basa mo Biblia, nag-away naman mo. Kaya wag magkasinabot, ipiktado. Dayo, kung sa may pipiktahan, Iglesihanong kinabuhi. Una nga mo, pamalandungon gina na to. Kaya ang kuwan dire ang maayong Iglesianong kinabuhi gipadayon pinagi sa maayong pamilya. So kung dili maayong pamilya, dili ta mapadayon ang maayong Iglesianong kinabuhi. Di sa to panimalay, vice versa kung na gikan sa to panimalay ngan hapon sa Iglesianong kinabuhi. Ingon din una kinahanglan natong pamilya. Si aron makabaton og saktong kinabuhi sa pamilya, ang inahan mas importante kaysa amahan. Inahan gyud mo importante mo na kung ingon 70%, 30% lang sa amahan, 70% sa inahan. Naani sa inyohang abaga. Bisan pa niya na ang babae sa usa ka pamilya adunay dako og importante nga responsibilidad ug ang iyang impluwensya dako kaayo. Ang ina dako kay nag-impluwensya sa mga anak. Mamagani sa unang panahon na ay mga asawag, mga worker, mo pa'y moingon sa ilang anak, babae kay kimog pamanag mga worker, ay why kwarta biyaan na ka, pero asawa nagpagbubuhat nga no mabuto tawad buto kay way kwartahan. Resulta to sa unang panahon way kwartahan. Ngayon ni Brad Manuel kung manlakaw hugdog dala ang pantalon ug sinina, hugdog dala kay kolor mampod kaparisan kay way mahabilin. Ingon na ang kahintang mga igsoon. Bisan tuod ang lalaki nag-okupar og mas taas nga posisyon sa sikreto, aktual, praktikal o suhitong paagi, ang tinuod na kahimtang sa pamilya nagdepende sa babae na bahay. Bisan tuod ang lalaki mo'y ulos pamilya, pero ingon na sa sikreto, sa aktual, sa praktikal, ang babae mo importante o dako responsibilidad kay dako kay siyang impluwensya sa mga anak. Kung ingon dire, ang iyang mga anak madala nimo kon ang sister, ang asawa maoy maka-impluwensya sa iyang mga anak nga madala sa Ginoo nagagad. Praise the Lord. Amen. Kanang pong mga sisters, kanang wa pa minyo, sa dila na naminyo, di naman na mausap. Kanang wa pa maminyo, luha po ninyo. Naglisod gani mog makabana mog magtotoo. Samot pag nagdi magtotoo. Laruhan ninyo kay kung maglisod mog magtotoo, mas pag hindi magtotoo. Kung problema man ang magtotoo, mas pag hindi magtotoo. Wala, ibig kinakalikayan kay ang bulak na maging manibang buyog. No? Munang angay makinahanglan nga masayod yun mo mga igsoon na sisters. Sa ibabaw sa naong sa usa ka babae nga posisyon mahimong dili ingon nga dayag sa usa ka lalaki. Tungod kay ang lalaki maong ulo sumala sa Dios sa ordinasyon. So siguro ang babae dili siya madayag kay ang iyang posisyon laki lang yung laki nga maong ulo. Pero sa aktual, maningon pa sa sikreto, sa aktual, sa praktikal, dako kay papel ang
babae, sister, ang inan. Dili lang sa pamilya, bisan sa iglesia mga igsoon. Mao man dili lang ni pamilya, bisan diha sa iglesia. Kung ang iglesia madasig ng mga sisters, madala ng mga brothers, madala ang mga batanon pod sa pag-alaga diha sa Ginoo. Kunin ako kayo papel. Kung ang mga igsoon diha sa iglesia, wala tayo ingon diha nga wala tayo labot, kita tanan na atay kaakuhan. Bisan pa niya na ang babae sa usa ka pamilya adunay dako og importante nga responsibilidad ug ang iyang impluwensya dako kayo. Ingong maayong asawa ug inahan, ang babae kinahanglan mo pas-an sa tanan sa pamilya. Bisan pa niya siya kinahanglan dili mohimo og mga desisyon ug mulihok sa iyang kaugalingon. Ang asawa kinahanglan mubuhat sa mga butang uban sa pagtugot sa iyang bana ug ubos sa pagdumala sa iyang bana. Bisag 90% sa mga butang sa panimalay naa sa iyang mga kamot. Ay, 90% gani. Pero kinahanglan siya magpailalom sa iyang bana kay mao may ulo. Ug ingon dire kinahanglan dili mohimo og mga desisyon ug mulihok sa iyang kaugalingon. So kinahanglan siya mo coordinate. Sama na po sa iglesyanong kinabuhi. Kinahanglan siya mo coordinate sa mga ansyano kay sila may naa sa administrasyon. Pero sa paglihok, sa aktual, sa praktikal, sila mo'y dakog papel. Siya talagang manlimpyo, manluto, bisan pag mga visiting sa mga kwan. Karon sa mga kaiglesyano, may grupo sa mga sister nga mamisita po dito sa mga sisters nga nangaluya. Dali ron po ni kong mga sister makadasi dito. Kana mga luya. Group na dili po ning ikaw ra pong isa kay pasin niya pong malaan na po noon. Grupo sa mga sisters nga manguna. Dili lang sa Levitical nga service. Sarang mabisita ang mga igsoon, grupo. Numdum mo ng vital group, so lang na ingon niya nga, mag-agad yung kag-ansyano. Pero pwede mo, magpahibalo, Brad. Pahibalo lapidan, nga bisig karong si manahan, namin mga lakaw, mga sisters, namin bisitahan, namin adtuan. Ay, okay. Nagpasabot nga nagpailalo mo. Kaya ako, mag-impact siya. Dili lang sa panimalay kundi bisan diha sa iglesia. Ay ko na Ginoo. Ang usa ka maalamon nga babae nagtukod sa iyang balay. Ang labing maayo nga paagi, ang labing habog nga paagi alang sa usa ka pamilya nga makabaton sa iglesyanong kinabuhi, pinagi man sa pagpanguna sa asawa. So ang manguna sa ato ang ingon diri labing maayo paagi, labing habog nga paagi alang sa pamilya, makabaton kung iglesyanong kinabuhi, pinagi sa pagpanguna sa mga asawa, so sa mga sister. Ang usa ka pamilya kung ang asawa dili manguna sa pagbaton sa praktikal nga iglesyanong kinabuhi o kinabuhi, ang bana kanunay nga mapakyas. So nag-agad yun sa asawa. Sa bisan unsa nga butang ang asawa kinahanglan dili manguna apan sa butang sa pagkuha sa dalan sa ang praktikal nga iglesyanong kinabuhi alang sa pamilya, ang asawa mahimong manguna. So sa praktikal na, siguro sa mga desisyon kami na sa dagkong butang, pero sa praktikal aktual na nga mga butang, asawa or sister maoy manguna. Matag pamilya kung asawa manguna sa pagbaton sa iglesyanong kinabuhi, mahimong sayon kaayo nga sayon nga dadon ang tibok pamilya ngadto sa iglesyanong kinabuhi. Himua nga ang tanan nga akila musunod kang Priscilla niini nga usa ka butang. So daygon ang Ginoo nga ang mga sisters gyud dili lang sa pamilya kundi sa iglesyanong kinabuhi. Murag gilapas sa mga isang babae ang prinsipyo sa pagkaulo.
Apan kinahanglan dili pugutan ang legalidad o reliyon nga makapugong kanila sa pagpanguna niining usa ka butang. So about lahi man gutong administration, dili pa mo kakuan ato. Pero sa mga actual, practical, na may mga igsoon, bisitahan ninyo, nagkausap nga sisters mo ato dito, o nabay sangyawan sila mga kaila, mga sisters mo ato, wala problema. Unay panahon mananghid o wala. Why problema? Ganun man. Makasabot na ta. Ang mga ansiyano, makasabot na. Di ba kayo ng ansiyano, buot dun mo. Pantayanan po na. Kinaamay mga butang nga kanang gitawag pag normal nga iglesyahanong kinabuhi. Hindi na kayo ba magsilip, Brad, usaon man ini basura, Brad, amo ni giyabo, dili. Yan ito ni Brad, amo ni silhigan, dili. Ay, nahusa, Brad. Naaman mo ko niya sa maong locality. So, doon ay mga butang nga murag ka nang ingon ba, naandan na itong gibuhat, kanang mamisita ka. Para doon na musangyaw. Dahil pasaha kay, hindi para ka sangyaw, mananggid sa ko sa ansyado. Pwede ba ko musangyaw? Ayaw na! Masangyawin na! Pero kung ato kag laing dapit, magpahibalo ko ka. Huwag na apoy panahon, na ako makita, pwede ko yung Brad. Sige namin mga bisitahan, mga igsoon, Brad ha, namin atuan, o sangyawan, manang pahibalo lang may daan. Yan na. Tingon na formal yun. No? Tinara mo na sa within sa inyong lokal god. Then, kuha na siya, naandan na nga buluhaton. Nga nabi na ingon na maganinang mugawas kita ron mo gospel. Sa vital groups, kung ninyo nang nakuhan, wala na, dili na ingon na mananghid pa ka. No? Automatic na siya mga igsoon. Ingon nga may asawa, inahan, ang babae, tinanglan, santo, babae, mupasan, sa tanan sa pamilya. Bisan pa niya na siya kinahanglan nga dili mohimog desisyon ug muliyog siyang kaugalingon. Sawa kinamubuhat sa mga butang uban sa pagtugot siyang bana ug ubos sa pagdumala siyang bana. Sa usa ka pamilya ang asawa sa bisan unsa nga butang ang asawa kinahanglan dili manguna apan sa butang sa pagkuha sa dalan ang praktikal nga iglesyanong kinabuhi alang sa pamilya ang asawa mahimong manguna. Sa matag pamilya kung ang asawa manguna sa pagbaton sa iglesyanong kinabuhi, mahimong sayon kay dado ng tibok pamilya ngadto sa iglesyanong kinabuhi, himua nga ang tanan akila sila niini nga usa ka butang. Mura gilapas. Mao ni. Sa matag iglesia lokal adunay panginahanglan sa usa ka grupo sa mga igsoong babae nga maisugon kaayo sa paggawat sa nanguna alang sa praktikal nga iglesyahanong kinabuhi. So nagi grupo sa mga sister nga maisugon nga manguna alang sa praktikal nga kinabuhi. So malabot nga adlaw ang Ginoo magpakita kanatong tanan nga mao gyud kini ang naa sa iyahang kasing-kasing. Ingon dire kita aniya sa yuta haron sa pag-atiman una sa iglesia ug unya sa atong panimalay. Nganong niya tay ning yuta haron una sa pag-atiman sa iglesia ug sa atong panimalay. Ang Proverbio 31:23 nagingon bahin sa takos nga babae nagingon bahin sa takos nga babae ila ang iyang bana na ilhan diha sa mga ganghaan iniglingkod niya uban sa mga ansyano sa yuta. Ini nga bersikulo nagpakita nga ang dapit alang sa usa ka tawo anaa sa mga ganghaan, ang dapit sa pagdumala og dili una sa balay. Alang sa usa ka tawo nga magpabilin sa balay uban siyang pamilya, dako nga tabang kanila. Bisan pa kita kinahanglan gayud nga masayod sa katuyuan diin kag kita gibutang sa yuta sa Dios. Kinahanglan natong tanan nga makaamgo nga ang iglesia mao ang nagunang katuyuan sa atong pagkanaa sa yuta ug mao ang atong pagkinabuhi ala niining panahon. Makatabang gayud alang sa usa ka lalaki nga magpabilin sa balay aron mahimong bana sa iyang asawa ug amahan sa iyang mga anak apan sa iyang kaugalingon ang bana dili makahimo sa iyang asawa
nga espirituhanon o mahimo nga iyang mga anak mabago. Sa labing maayo, sila makatabang sa mga bata sa pagpalampo sa ilang kinaiyan. So, wala tay kahimuan, no? Sa atong mga anak nga mabago sila o maunsa sila kundi pagpalampo sa ilang kinaiyan. Ang bukod sa pagbago nagdepende sa pagpili sa Dios o sa pagtudlo ng daan kaniadto gikan sa pagtukod sa kalibutan. Dili nato nang naon nga ko ng usa ka lalaki mogugol sa tanan niyang panahon uban sa iyang pamilya ang tanan niyang mga anak mabago. Ang Biblia tin-aw nga nagsulti kanato nga si Jacob ang gipili og dili si Esau. So mao na giingon pa sa ato abitang raising up for the next generation. Ang atong kakuhan at imanon gid nato ang atong mga anak og matutuon diha sa Ginoo. Pero gingon dito kung maunsa man sila ugma damlag sa unahan, ang Dios na ang nasayod, ang Dios na mo'y nagbuot. Wala na sa ato makamot. Apan dili nata manubag nila tungod kay ato man pong gibuhat ang atong kaakuhan. Kitang tanan kinahanglan mobuhat sa atong katungdanan may tungod sa pagpadako sa atong mga anak. Apan kita kinahanglan usab nga makaamgo nga ang pag-atiman sa mga ginikanan usa lamang sa daghang mga kaakuhan sa pagmatuto sa mga bata. Ang mga bata na tao nga adunay disposisyon nga dili mabago bisan kung kita mogasto pagdaghang panahon uban kanila. Kung naunsa mga bata adunay kalabutan kana sa atong pagkahimugso. Ang disposisyon sa mga anak nga natao nganhin nato wala magdepende kanato kun dili sa kinatibukan sumala sa kaluoy sa Ginoo. 5 atong sagbasa. Ang Iglesiyanong kinabuhi mo natutuan sa Kristiyanong kinabuhi o giniyo sa kadakong kamaturan sa universo. Usa ang atong kinabuhi sa pamilya nangangalan sa Iglesiyanong kinabuhi. 1. Nangangalan nato magbuhat sa pananaw sa Diyos walay karati sa Iglesia. Amen. Sa inyong sugawad sa Iglesiyanong kinabuhi ang atong kinabuhi sa pamilya kay kapawaman. 2. Kaya lamang kinabuhi sa pamilya madala ito sa Iglesiyanong kinabuhi naging mahimong Ginoo. Samtang kinahanglan nato sa anong responsibilidad sa pagatiman sa atong pamilya, kinahanglan nato tanawon nga ang Iglesia sa pagkahanay sa kasagaran sa Diyos. 4. Kinahanglan nato tabangan ang talagsako sa atong pamilya dili lamang maluwas kundi madalaw sa plato sa Iglesiyanong kinabuhi. Iniyo sa kakutan sa espirituhanong pakiguban. Si. Ang mga panagtagigong sa Iglesia may nagdanong tungkol kay ang Iglesiyanong kinabuhi halos iparehas sa mga panagtagigong sa Iglesia. Kung wala ang panagtagigong sa Iglesia, mahimong maluraw lang ang Iglesia. Kaya ang mga panagtagigong sa Iglesia ang human ang pagkaungo sa Iglesiyanong kinabuhi. Kinahanglan nato masigon ang mayaman ng pagtigong mag-usap ang saksakan ng pagbalay sa bata pagpapalahan ang tambong sa panagtigong sa pagkakungo. Kadagdagan sa kaisong mabay sa upat ang magaliman sa pagdatingan sa mga bata alang sa usa ka gabi sa adlaw Martes ka. Unya ang dulo kalay mga isong babay mahimong buhian at tambong sa tigong sa pagkampo. Isa ang Iglesia ang paglunas sa pagbuhat sa pagkalang pagtabang sa panginahan sa pagdatingan sa mga bata kung hiling kapasanon mo pagbalay sa bata. Ang pagpahimungkot sa Diyos pinagi sa pagkampo sa tigong sa pagkampo mao labing ayong ka. Amen. Daigo ng Ginoo mga igsoon. So gawas sa Iglesiyanong kinabuhi kung ang atong pamilya di nato madala diha sa Iglesiyanong kinabuhi mahimong kawang. Mahimong dili mapuslanon o dili ta makapadayag ni Kristo. Nung duman nato nga ang naa sa kasing-kasing sa Dios mao ang Iglesia.
So gikinahanglan dinhi nga gingon diha then nay iglesia o ang mga balaan madala sa naglain-laing mga tigom diha sa iglesia. So salamat sa Ginoo nga kitang mga ginikanan, kita gyud mo mudasig, mutulod sa atong mga anak nga moapil diha sa naglain-laing mga panagkatigom. Labi na sa atong mga anak, mga batanon. No, labi na ay mga meeting, YP conference, no? SST, ng tag 1 week, ng tag 3 days, mga young people's meeting sa atong locality, kitang mga ginikanan, kita mo'y modusok nila. Kita mo'y mudasig nila. Dili kay paluyahon no na to. Sa'yo nang ginikanan yan, sige kapilapil YP, wag ugid mo mga usap. Ma-discourage lang po itong mga batanon kay wag mausap. No? Di ba na nga ingon dayon nga makambyo sila. Nga nung kinahanglan sila diha nga maapil sa tuyo nga masangkapan sila. Dayon kita mo'y mo support. Dili kay magsalig, isalig na to sa iglesia. Usahay rabitan natay mga conference tag 3 days. Usahay ng konsepto sa itong inahan, sa iglesia na bahala na, makato na, plitihan sa iglesia. Nag-anak pang kitchen sa iglesia. Usahay nga itong konsepto, kita'y nagtudlo sa dili husto. Kunya ka ng konsepto hapon na to, masunod na sa itong mga anak, kung mga minyo na. Ini ka minyo po na, nanaslit pamilya mo bulag, iglesia na po'y bahala, kay po, kuto'y mo kung nakita sa mong ginikanan. Mga igsoon, dili na. Mao. Kung yung Brad Manuel, nga nang lagi makapa-eskwela mata mo gasto mo lagi tagdinag ko. Kunya kanhan anong meeting sa iglesia, di ganito mo padalag balon, di ganito mo padalag pang kitchen. Oh. Isalig na nato. Mga igsoon, apil na siya sa atong pagpangatiman. Kung giatiman nato sila sa ato ang kana si pilar nga kahimtang sa atong mga anak, mas pa sa atong sa espirituhano nilang kahimtang. Kita mo impluwensya nila. Kung mahimo asang mga meeting, papilon na to. Kay kung dili, mangita mo nagkalingawan. Kita nagbarkada. No? Yung ilang mga barkada. So na sila, bisyoso, inuman, dayon, madugay, mag-drugs pa yun. Diba? So dako rin kayong kadaot. Pusa, gikan sa gagmay pa, kita mo dala nila nga to sa children's meeting. Unang ingon sa itong igsoon, labon o gana niya, kung saan na siya, kuyugan pa sa inahan, kanang kinderwan, preschool, ang inahan, mapil mo dito. Pero children's meeting, ipadala ra. Anak ko doon sa eskwelahan, atangan pag inahan, padalhan pagbalon. Pero kato na children's meeting, wag ibalon. Di pag-idatngan. Wala na ito ang konsepto, magampo ito sa Ginoo mausap. Praise the Lord. Bisa ng atong mga batanon, kay sila mga igsoon ang sunod nga henerasyon. Wala ba yung unang henerasyon, lain pa henerasyon. So kung wa nato sila matudloi, wa nato sila maedukar diha sa Ginoo, wa nato sila mamatutok sa Ginoo. Unsa mang klasiha unya sa iglesia ang sunod nga henerasyon. Unsa mang klasiha sa mga tao ang mahabilin nga magamit sa Ginoo. Usa daygon kayo ang Ginoo nga unta dugang pata nga mabuksan aning pahina pagigso. Dugang pata makakita labi na sa mga sisters unsa day kadako ang inyong kaakuhan responsibilidad dili lang sa pagpanguna sa iglesiahanon nga kinabuhi kundi bisan sa kinabuhi sa panimalay. Amen. So makita ba nato din may igsoon nga kung unsa gyud ka importante ang mga sisters labi na kadtong mga inahan